At habang tayo nagdi-display ng ating mga paninda sa ating sari-sari store, gusto ko lang magbigay ng tips and ideas para maiwasan natin ang pagkalugi sa ating tindahan. Bilang sari-sari store business, ugaliin natin na mag-check ng mga resibo ng ating mga pinamili. Lalo sa panahon ngayon, halos araw-araw nagtataasan ang mga bilihin. Sa ganitong paraan ay maiwasan natin ang pagkalugi ng ating sari-sari store business dahil lagi tayong update sa presyo ng ating mga binibenta. Sa pamimili naman ng ating mga paninda sa mga grocery store, ay ugaliin din natin na mag-check ng mga expiration date sa ating mga binibili. Especially sa mga items sa mga naka-promo or naka-sale dahil kadalasan ang mga items na yan mabilis o malapit nang ma-expire kaya sila pinopromo or sinisale. Alam naman natin na bilang sari-sari store business owner ay hindi mawawala sa isang negosyo ang utang. Kaya hanggat maaari kung kakayanin din naman na iwasan natin ang magpautang sa ating tindahan, lalo na kung hindi pa natin talagang kilala yung tao na pautangin natin. Kung magpapautang naman sa iyong sari-sari store ay kailangan piliin mong mabuti yung taong pagbibigyan mo o pautangin mo. Yung talagang sigurado na mababayaran ka sa pangako niya no kung kailan ka babayaran. Marami sa ating mga customer na pag pinagbigyan mo sa umpisa ng pagpapautang ay sumisira na sila sa bandang huli dahil nga nagtiwala ka na sa kanila. Bilang sari-sari store business owner o negosyante, hanggat maaari iwasan natin na huwag tayong uutang ng mga patubuan para lang ipuhunan natin sa ating tindahan. Napakaliit lang ng ating kita sa ating sari-sari store para kumuha pa tayo ng mga patubuan na pera para lang ipuhunan sa ating tindahan. Dahil kadalasan, mas malaki pa yung tubo kaysa sa kinikita mo sa iyong tindahan. Sa ganyan na paraan, pwedeng bumagsak ang iyong tindahan o malugi. Alam naman natin sa isang sari-sari store ay hindi mawawala yung mga customer natin na may mga kulang-kulang, papiso-piso, 5 piso. Yung ibang mga customer natin na pagkulang, kinabukasan o ilang araw ay hindi nila na ibibigay o yung iba naman ay sadyang kinakalimutan. Kaya dapat siguraduhin mo na nasisingil mo yung mga kulang-kulang na papiso-piso or 5 piso o kahit magkano man yan dahil dyan lang yung pinakatubo natin sa ating tindahan. Sa mga binibenta naman natin ng mga debote kagaya ng mga soft drinks, alak, hanggat maaari iwasan natin o ingatan natin na hindi tayo mabasagan. Dahil mabasagan lang tayo ng 1 piraso ay lugi na tayo sa 1 case dahil kadalasan yan na lang ang pinakatubo natin yung 1 piraso sa bawat case ng ating mga debote. Isa pang dahilan na nagpapalugi sa ating tindahan ay ang mga frenny, di ba? Yung mga dagaba, di ba? Madalas kasi pakalat-kalat lang yan sa ating tindahan dahil dyan alam nila na marami silang makakain. Isang items lang yung mga ngat-ngat sa mga paninda natin ay magiging dahilan na rin ng ating pagkalugi. Kaya nagpapasalamat pa rin ako dahil dito sa aking tindahan, yung mga dating friend ko ay nagwalaan na sila, di ba? Kasi nangyari lang naman yun, yung time na talagang nakapatay yung ilaw ko sa tindahan tuwing gabi. So ngayon, pag sarado na yung aking tindahan sa gabi, nakabukas pa rin yung ilaw ko kaya wala nang pumupuntang mga friend, di ba? Please subscribe to my second channel and follow me and like to my FB page Katis Vlogs. You can join also to my group, Sari Sari Owner Business Group. It's all about Sari Sari business.